Nung nagsabog ang langit ng biyaya, tila wala silang nasalo. Kaya pasan-pasan nila ngayon ang daigdig sa patong-patong na mga suliranin. Mahigit 2 oras sakay ng bangka mula Davao City, mararating ang tila tagong paraiso ng Isla Talikod. Para sa marami, biyaya ang isla. Pero para sa isang pamilya, ang buhay nila rito malayo sa paraiso. Nakilala ng aming team ang pamilya Alforo. Ang nakatatandang anak na si Helen, hindi makontrol ang paggalaw at pagpitik ng ulo. Habang ang dalawa niyang kapatid na sina Jessie at Ray, kapwa bedridden. Katulad ni Helen, hindi rin makontrol ni na Jessie at Ray ang paggalaw ng kanilang mga paa at kamay. Nalakamali ulo, tuloy-tuloy sa loob, banig. Sa sahig lang sila nakahiga. Ang kanilang unan, sako na pinalamanan ng mga lumang damit. Happy na, hindi kaya ka. Samantala, ang ilaw ng tahanan nabulag dahil sa aksidente. Ang tanging nakakapagtrabaho para maitaguyod ang mag-anak ang haligi ng tahanan na si Mang Patricio. Batin ako, maugid ang sitwasyon nga sinumpa ko sa Diyos. Kung mamatay na ako, simba ko lang, ako misis, wala po, di nakakita. Muna ako nang gilantaw sa unahan niya, lisod, yun kayo, pait yun kayo. Unsan na akong magbakol, malagim mo, dangop yun sa mga akong anak nga pamilyado. Paggising sa umaga, agad nang pinaliguan ni Helen ang kanyang 2 kapatid. Dahil hindi makatayo, sa mismong sahig nililinisan ni Helen sina Jessie at Ray. Hirap man sa kondisyon. Si Helen, hindi iniinda ang pagod. Nalipay mo sila. Lipad siya. Maya-maya pa, inalalayan na niya ang bulag niyang ina, si Aling Bernardita, para makaupo ito ng maayos sa lamesa. Taong 2010, nung aksidenteng nabulag ang kanang mata ni Aling Bernardita. Nagkuhan ko galon, tapos agisod lang tubig. Pagtikang nako sa kuan, din na sa portahan. Anto nadagma ko sa bato. Human, sakit kaya akong dire. Sige lang kong hilak. Sige kong hilak sa ano kay. Usagay na baka hunahon ako magpakamatay ko kay gumikan akong sitwasyon gani naguol. Pagkapananghalian, pinakain naman ni Helen ang 2 niyang kapatid. Ano yung pakiramdam na ikaw yung nag-aalaga sa mga kapatid mo kahit ikaw may sakit din? Buol kayo. Buol kayo ko. Ano nag-alaga niya? Mahigpit sila ba iiulan din? Pang-apat sa 12 magkakapatid si Helen. Ang iba niyang mga kapatid may kanya-kanya ng pamilya. Habang ang iba nagtatrabaho sa syudad pero minsanan lang daw magpadala ng pera. Kaya kay Helen naiwan ang responsibilidad ng pag-aasikaso sa kanyang 2 kapatid pati na sa kanilang ina. Bukod riyan, mag-isa rin niyang pinapalaki ang 8 taong gulang niyang anak na si Leo. Ang ama kasi nito patay na.
Problema na. Gusto ko matabangan. Wala po, ano. Sila matabangan. Ako po, matabangan po. Kung kaya. Kapwa sanggol pa lang daw sina Jessie at Ray nung kumbulsyonin ang mga ito. Kinalaunan, napansin nilang hirap na ang mga itong makagapang. Si Helen naman, 12 anyos lang nung nagsimulang pumitik-pitik ang kanyang leeg. Sa amo nagi dito ba sa mong gipuy-an ba murag na mga utan dito nga ma-disturbo sa mong pagpuyo dito. Kuan mo dito sa mong gipuy-an gud na ay lango ba mong napuy-an nya. Mo na nga basin og epektar na sa akong mga bata. Dahil sa hirap ng buhay at layo sa ospital ng kanilang bahay, ni hindi sila nakapagpatingin ni minsan sa doktor. Tapos yung private kay mag-alaga po anak. Mag-alaga po ng ko. Buti na lang at dahil sa programang Doctors to the Barrio ng Department of Health Region 11, nakilala ng pamilya Alforo si Doktora Stephanie Alva Risonat. Naglalumnay. Inhale. Yeah. Lang Reha. Sa isang pamilya, usually may isang cerebral palsy patient. Pero sa ganitong estado nila, dalawa po ang affected. Totally cannot walk, cannot talk. Ang kwento ng pamilya Alforo isinare sa Facebook. Ang purpose ko is online bayanihan. Kami ay nanawagan kung sino yung may mga kind hearts na willing tumulong sa mga ganitong kalagayan. Nagsama aming team ng isang espesyalista para personal na masuri ang magkakapatid. Wala sa madre, usually pag bedridden, may bed sore. Upon initial assessment of the patient, baka dystonia. Ito ay isang muscle disorder characterized by twisting with involuntary movements. Baka X-linked na dystonia kasi most probably 2 of them are males. Initial assessment could be a cranial MRI just to rule out other causes of dystonia. Si Helen, most probably parang related din sa kanila. Meron din siyang dystonia kaso medyo mild ang kanyang manifestation. Baka pwede din siyang mabigyan ng muscle relaxant. Pwede din Botox. Medyo ang kanyang dystonia ay focal lang naman. If we are to study the big picture, I think related lang ang kanilang mga sakit. Based sa evaluation sa mother, I can see some depression pero hindi siya mo-fulfill sa clinical depression criteria. Maganda naman ang coping mechanism ni mother. Para masuri rin ng doktor ang kanyang mata, iniluwas siya pa Davao para ipatingin sa isang ophthalmologist. Right eye niya ay wala nang nakikita kahit ilaw. Ang left niya may konting ilaw pero hindi niya alam kung saan galing. So, it's only light perception. Very poor ang prognosis. Wala na tayong magagawa kahit anong medicine. Wala na ganit ko makita na kung silaw na. Makaingutan ko na yung kapuslan ng pagkabuhi pa ka. Ingani na lang di ay. Para kahit papaano makatulong sa kanilang pang-araw-araw na mga pangangailangan, hinandugan namin sila ng kaunting grocery. Tigana. Ganan dalal na. Kabutan na sa mga alisay. Salamat. Daghan kan salamat sa inyong tulong. Salamat. Nalipay ko. Nalipay. At ng bagong higaan at unan para kina Jessie at Ray. Daghan kayong salamat sa nagtulong aning kutson para dili sugatan ang ulo nila sa salog.
nalipay sila akong mga bakol. May kanya-kanya tayong mga pagsubok, pero may ilan ang dinadala mas mabigat. Kung sino pa naman ang mas mahina, natatapat sa patong-patong na suliranin. Wala silang ibang mapaghuhugutan ng lakas, kundi ang kanilang mga sarili at ang mga taong handang tumulong. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.